Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ricardo Santos. Bilang isang doktor na ilang dekada ng dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatanda, hindi na po mabilang ang mga pagkakataon na nakipag-usap ako tungkol sa mga aspeto ng buhay na nagdudulot ng sigla at kagalingan habang tayo ay tumatanda. Isang paksa na madalas ay hindi napapansin o marahil nahihiyang iwasan ay ang paglalambingan o intimacy. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang isang bagay na personal at intimate tulad ng pakikipagtalik ay mahalaga pa rin sa edad na 60, 70 o kahit pa 80? Tutal, hindi ba't ang pakikipagtalik ay inaasahang natural na nawawala kasabay ng edad na nagiging isang malayong alaala na lamang tulad ng mga sayawan noong high school o mga romansa ng kabataan? Hindi po ito lubos na totoo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa pisikal na paglalambingan ay maaaring tahimik na nagnanakaw sa inyong kalusugan, kaligayahan, at maging sa inyong mga taon bilang isang doktor na matagal nang nakasubaybay sa mga pasyenteng tumatanda? Sinisiguro ko sa inyo, ang pakikipagtalik ay hindi isang luho sa inyong mga gintong taon. Ito po ay isang sandigan para sa buhay. Maaaring hindi nyo ito mapansin sa simula. Baka mas matamlay kayo sa umaga. Baka mas naninigas ang inyong mga kasukasuan, mas mabilis ang tibok ng inyong puso pagkatapos umakyat ng hagdan, o mas malabo ang inyong mga alaala. At pagkatapos darating ang mga pagbabago sa emosyon, magsisimula kayong makaramdam ng higit na kalungkutan, mas kaunting koneksyon, marahil ay parang hindi na kayo napapansin. Hindi lang po iyan simpleng pagtanda. Iyan ay maaaring ang banayad na epekto ng isang buhay na kulang sa pisikal na paglalambingan. Bago natin talakayin ng mas malalim ang mga tiyak na paraan kung paano ito nangyayari, nais kong bigyang diin kung gaano kahalaga ang aspetong ito ng inyong kagalingan. Narito po ang maaaring mangyari kapag nawala ang pisikal na paglalambingan sa inyong buhay. 1. Naaapektuhan ang kalusugan ng inyong puso. Maaaring ikagulat ninyong malaman na ang inyong puso, hindi lang ang inyong emosyon, kundi ang inyong aktwal na pisikal na puso, ay umaasa sa higit pa sa dieta at gamot upang manatiling malakas habang kayo ay tumatanda. Ang regular na gawaing sexual kahit pa sa inyong edad na 60, 70 at pataas ay nagsisilbing isang banayad na ehersisyong cardio. Pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo, maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at tumutulong na mapanatili ang pagiging elastiko ng inyong mga ugat. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senyor na nananatiling aktibo sa sexual na paraan ay mas kakaunti ang komplikasyong kaugnay sa puso. Hindi ito tungkol sa tindi o dalas. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy at koneksyon. Kapag nawala ang paglalambingan, nawawalan ang katawan ng isa sa pinakanatural na paraan nito upang manatiling buhay. Kung wala ang ganitong uri ng aktibidad, ang puso ay maaaring maging mas madaling kapitan ng stress, pamamaga at pangmatagalang sakit. Isipin nyo na lang na nilalaktawan ninyo ang inyong pang-araw-araw na paglalakad o binabaliwala ang inyong gamot. Ang pagbitiw sa kalusugang sexual ay maaaring magdulot ng kasing seryosong mga kahihinatnan.
Maraming mga senior ang hindi nakakaalam na ang puso ay nakikinabang sa pagiging malapit haplos at pisikal na pagmamahal, tulad din ng pakinabang nito sa ehersisyo o pahinga. Malinaw ang mensahe, ang pag-aalaga sa paglalambingan ay pag-aalaga sa inyong puso, ngunit hindi lang puso ang nakikinabang dito. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtigil sa pakikipagtalik ay maaari ring magpabilis ng pisikal na paghina sa mga paraang hindi nyo inaasahan? Tuwa, nawawalan ng sigla ang mga kalamnan at kasukasuan. Kapag iniisip natin ang pananatiling malakas sa pisikal na aspeto sa pagtanda, karamihan sa atin ay naiisip ang mga ehersisyo sa gym o rutina sa paglalakad. Ngunit paano kung ang isa sa pinakahindi napapansing paraan upang mapanatili ang tono ng kalamnan at fleksibilidad ng kasukasuan ay sa pamamagitan ng regular na gawaing sekswal? Ang paglalambingan ay natural na gumagamit ng maraming grupo ng kalamnan, naghihikayat ng paggalaw, at tumutulong pangang mapabuti ang balanse at koordinasyon. Para sa mga senior, ang ganitong uri ng pisikal na pakikipag-ugnayan ay maaaring parehong kasiyasya at lubhang kapaki-pakinabang. Kung wala ito, mas mabilis na nangihina ang mga kalamnan, naninigas ang mga kasukasuan, at nagsisimulang humina ang pangkalahatang pagkilos. Ito ay isang tahimik na pagbabago, isa na maaaring hindi nyo mapansin agad, ngunit sa paglipas ng panahon, tumutugon ang inyong katawan sa kakulangan ng stimulasyon sa pamamagitan ng nabawasang lakas at mas mataas na panganib ng pinsala. Higit pa rito, ang kumpiyansa na dulot ng pakiramdam na kaya pa ng katawan ay madalas na nagmumula sa regular na paggalaw, kabilang na ang uri na nangyayari sa silid-tulugan. Ang pagkawala ng koneksyong iyon ay maaaring humantong sa isang mas laging nakaupong pamumuhay na lumilikha ng isang siklo na mahirap sirain. At habang ito ay maaaring nakakagulat na maghintay hanggang matuklasan nyo kung paano direktang naapektuhan ng pakikipagtalik o ang kawalan nito ang talas ng inyong isip at ang inyong kakayahang matandaan ang pinakasimpleng mga bagay. Ang susunod na kaalaman ay maaaring magbago ng inyong pag-iisip tungkol sa kalusugan ng utak magpakailanman. 3. Tumatanggap ng dagok ang inyong utak. Karamihan sa mga tao ay hindi iniuugnay ang pakikipagtalik sa kalusugan ng utak, ngunit malakas ang koneksyon nito lalo na habang tayo ay tumatanda. Sa panahon ng gawaing sekswal, naglalabas ang utak ng mga kemikal tulad ng dopamine, oxytocin at endorphins. Ang mga ito ay hindi lamang mga feel-good hormones. Gumaganap sila ng mahalagang papel sa pagpapabuti ng kalooban, pagbabawas ng stress, at pagpapahusay ng memorya at kakayahang pangkaisipan. Para sa mga senior, ang pananatiling matalas ang isip ay nagiging mas mahalaga kaysa dati, at ang regular na paglalambingan ay maaaring makatulong na suportahan ang mga tungkulin ng utak na iyon sa natural na paraan. Sa kabilang banda, kapag nawala ang pakikipagtalik sa inyong buhay, nawawalan ang utak ng mga mahahalagang benepisyong neurological na ito. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mas mataas na pagkabalisa, depresyon, at maaari pangang mag-ambag sa paghina ng pag-iisip. Ang emosyonal na paglalambingan
at pisikal na koneksyon ay nagpapanatiling aktibo at nakikibahagi sa mga daanan ng nerbyo na tumutulong sa inyong utak na manatiling tumutugon at matatag. Tulad ng isang kalamnan, kailangan ng inyong utak ng stimulasyon upang manatiling malakas, at ang paglalambingan ay isa sa pinakanatural at kasiyasyang paraan ng ehersisyo para sa isip na maaari ninyong maranasan. Ang pagpapabaya sa bahaging ito ng inyong buhay ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan. Tahimik nitong ninanakaw sa inyong isip ang kislap na nagpaparamdam sa inyong kayo ay ganap na buhay. Ngunit higit pa sa memorya at kalooban, may mas malalim pang nanganganib ang inyong kakayahang makaramdam ng emosyonal na koneksyon at tunay na makita ng inyong kapareha. At iyan, tulad ng malalaman nyo sa lalong madaling panahon, ay maaaring magkaroon ng malalim na mga kahihinatnan. 4. Nagsisimulang maglaho ang emosyonal na paglalambingan. Habang tayo ay tumatanda, mas lalong nagiging mahalaga ang emosyonal na koneksyon. Ngunit kung walang pisikal na paglalambingan ang ugnayang iyon, ay maaaring tahimik na humina. Ang pakikipagtalik ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng pagmamahal, tiwala, at pagiging bukas sa kahinaan. Kapag nawala ang koneksyong iyon, madalas na nagsisimulang makaramdam ang mag-asawa na parang mga kasama na lang sila sa bahay kaysa mga romantikong kapareha. Nagiging paulit-ulit na lang ang mga pag-uusap, nagiging bihira ang pagmamahal, at ang kislap na dating nagpaparamdam sa inyong kayo ay gusto nakikita at lubos na minamahal ay dahan-dahang namamatay. Para sa maraming mga senior, ang kawalan ng paglalambingan ay humahantong sa pakiramdam ng kalungkutan kahit na nasa loob ng isang matatag na relasyon. At ang kalungkutan ay higit pa sa isang emosyon. Naiugnay ito sa mga tunay na isyu sa kalusugan tulad ng depresyon, pagtaas ng presyon ng dugo, at mahinang sistema ng imunidad. Ang emosyonal na paglalambingan ay yumayabong sa maliliit na kilos, haplos, pagtingin sa mata, pagiging malapit. Ang pakikipagtalik ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatili ang pakiramdam ng pagiging malapit. Ang pagbitiw dito ay nangangahulugang pagbitiw sa isa sa pinakamalakas na emosyonal na angkla sa inyong relasyon. Gayunpaman, marami ang hindi nakakaalam kung ano ang nawawala hanggang sa ang distansya ay nakakapit na. Ngunit, paano kung ang pagpapanumbalik ng paglalambingan ay hindi lamang muling kumonekta sa inyo sa emosyonal na paraan, kundi nakatulong din sa inyong matulog ng mas mahimbing, mas malalim, at mas payapa kaysa sa mga nakaraang taon? Ang susunod na katotohanan ay maaaring makagulat sa inyo at magbago ng inyong gawi sa gabi. 5. Nagiging mahirap ang pagtulog. Habang tayo ay tumatanda, ang dekalidad na tulog ay madalas na nagiging mas mahirap makamit. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam kung gaano kalapit ang ugnayan ng tulog at gawaing sexual. Pagkatapos ng sexual na release o pagbugso ng pakiramdam, natural na gumagawa ang inyong katawan ng prolactin, isang hormone na nagtataguyod ng pagre-relax at nagpapadali sa pagtulog.
Kasabay nito, inilalabas ang oxytocin, ang cuddle hormone na nagbabawas ng stress at pagkabalisa, dalawa sa pinakamalaking salarin sa likod ng mga gabing hindi mapakali. Para sa maraming nakatatanda ang mga issue sa pagtulog ay ginagamot ng gamot, ngunit ang solusyon ay maaaring mas natural at kasiyasiya. Kapag nawala ang paglalambingan, nawawala rin ang mga nakakalmang reaksyong kemikal na ito na nagiiwan sa katawan na tensyonado at ang isip na sobrang aktibo. Kung kayo ay nagpapagulong-gulong sa kama, nahihirapang manatiling tulog o gumigising na pagod, maaaring isang nawawalang sangkap ay ang pagkawala ng koneksyon at pisikal na pagiging malapit. At ito ay hindi lamang tungkol sa mas mahusay na pagtulog. Ang nakakapagpanumbalik lakas na tulog ay sumusuporta sa memorya, kalooban, enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Sa madaling salita, ang kakulangan ng gawaing sexual ay maaaring makagambala sa higit pa sa inyong rutina sa oras ng pagtulog. Ngunit ang tunay na issue ay mas malalim pa. Kapag nawala ang pisikal na paglalambingan, nawawala rin ang isang bagay na mas personal, ang inyong kumpiyansa, ang inyong imahe sa sarili, at ang inyong paniniwala na kayo ay masigla at kaakit-akit pa rin. Ang susunod na mangyayari ay maaaring makaapekto ng lubos sa kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili. 6. Bumababa ang pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa. Ang pagtanda ay maaaring makaapekto sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili, ngunit walang mas tahimik na nakakaapekto sa kumpiyansa kaysa sa pagkawala ng pisikal na paglalambingan. Kapag hindi ka na nahahaplos, ninanais o nakikibahagi sa sexual na koneksyon, madaling magsimulang makaramdam na parang hindi ka na nakikita. Sa paglipas ng panahon, maraming mga senior ang nagsisimulang maniwala na ang kanilang pinakamagagandang taon ay lumipas na ang pagiging kaakit-akit, ninanais o aktibo sa sexual na paraan ay para lamang sa mga bata. Ngunit ang paniniwalang iyon ay isang maling akala. Ang pisikal na paglalambingan ay nagpapadala ng makapangyarihang emosyonal na senyales na nagpapatunay sa inyong halaga, inyong sigla, at inyong kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Kung wala ito, pumapasok ang pagdududa sa sarili. Maaari kayong magsimulang umiwas sa mga salamin, kumalas sa inyong kapareha, o tumigil sa pagpapahayag ng pagmamahal ng tuluyan, hindi dahil hindi na kayo nagmamalasakit, kundi dahil hindi na kayo nakakaramdam na kaakit-akit. Ang paglalambingan, gaano man ito kabanayad o kadalang, ay nagpapaalala sa inyo na nandito pa rin kayo, may kakayahan pa rin sa malalim na koneksyon. Ang muling pag-angkin sa bahaging ito ng inyong sarili ay madalas na nagpapanumbalik ng kumpiyansa sa mga paraang umaabot sa bawat aspeto ng buhay, ang inyong tindig, ang inyong ngiti, ang inyong pananaw. Ngunit habang ang mababang pagpapahalaga sa sarili ay nakakaapekto sa inyong nararamdaman, ang epekto ng nawalang paglalambingan ay mas malayo pa. Maaari nitong tahimik na pahinain ang natural na sistema ng depensa ng inyong katawan. Ang susunod na mangyayari ay maaaring makagulat sa inyo. Seba, humihina ang inyong sistema ng imunidad. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang mga bitamina, ehersisyo
o paghuhugas ng kamay pagdating sa pagpapalakas ng imunidad. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang pakikipagtalik ay may nakakagulat na papel sa pagpapanatiling malakas ng inyong sistema ng imunidad lalo na sa mga huling taon. Ang regular na gawaing sexual ay naiugnay sa mas mataas na antas ng immunoglobulin, IgG, isang mahalagang antibody na tumutulong na ipagtanggol ang inyong katawan laban sa sipon, impeksyon at iba pang sakit. Sinusuportahan din nito ang balanseng antas ng hormone, maaaring magbawas ng pamamaga at nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan ng selula. Kung wala ang mga hormonal at neurological na tugon na dulot ng paglalambingan, ang sistema ng imunidad ay maaaring maging matamlay na nagpapahirap sa inyong katawan na labanan ang mga karaniwang virus at mabilis na gumaling. Ang paghinang ito ay hindi agad-agad. Nangyayari ito ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon, madalas nang hindi ninyo napapansin. Isang araw, mas madalas na kayong nagkakasipon kaysa karaniwan o nakakaramdam ng pagod ng walang paliwanag. Ang pagpapanumbalik ng isang malusog na buhay sexual ay hindi lamang nagpapasigla ng inyong diwa. Pinapalakas nito ang inyong pisikal na depensa mula sa loob palabas. Ito ay isa sa pinakakasiyasyang paraan ng pag-iwas sa sakit na bigay ng kalikasan. Ngunit kung sa tingin ninyo ay humihinto na sa sistema ng imunidad ang mga epekto ng nawalang paglalambingan, mag-isip po kayong muli. May isa pang kahihinatnan na tumatama ng malalim at tahimik, at ito ay may kinalaman sa kung paano hinaharap ng inyong katawan at isip ang stress. Gugustuhin ninyong marinig ito. Tumitindi ang stress at pagkabalisa. Habang tayo ay tumatanda, maaaring magbago ang mga pinagmumulan ng stress, ngunit ang pinsalang idinudulot nito sa katawan at isip ay lalo lamang bumibigat. Ang hindi alam ng marami ay ang sexual na paglalambingan ay isa sa pinakamabisang natural na pampatanggal ng stress na magagamit. Sa panahon ng pakikipagtalik, naglalabas ang katawan ng isang makapangyarihang kombinasyon ng mga hormone dopamine, oxytocin at serotonin na aktibong nagbabawas ng pagkabalisa, nagpapakalma sa sistema ng nerbyo at lumilikha ng pangmatagalang pakiramdam ng emosyonal na balanse. Ang mga hormone na ito ay nagsisilbing isang built-in na mood stabilizer na tumutulong na mapagaan ang tensyon at magtaguyod ng pakiramdam ng kaligtasan at koneksyon. Kapag nawala ang paglalambingan, nawawala rin ang natural na mekanismong ito sa pagharap sa problema. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang stress, naaapektuhan ang pagtulog, at ang maliliit na alalahanin ay nagsisimulang maging napakabigat. Kung wala ang pisikal na labasan na iyon, ang pagkabalisa ay maaaring lumitaw bilang hindi mapakali, pagiging iritable o kahit na mga pisikal na sintomas tulad ng sakit ng ulo at tensyon sa kalamnan. Ang kawalan ng paglalambingan ay hindi lamang nag-iiwan ng puwang sa inyong relasyon. Inaalis nito ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng inyong katawan para sa mental at emosyonal na katatagan. Ngunit paano kung ang epekto ng papawalang buhay sexual ay mas malayo pa
tahimik na nakakaapekto sa talas ng inyong isip, memorya, at focus. 9. Nagiging mas marupok ang mga relasyon. Isa sa pinakatahimik na kahihinatnan ng nawalang paglalambingan ay ang epekto nito sa inyong relasyon. Sa paglipas ng panahon, kapag nawala ang pisikal na koneksyon, madalas na sumusunod ang emosyonal na distansya. Ang mag-asawa na dating nagbabahagi ng pagiging malapit-init at pagmamahal ay maaaring dahan-dahang magkalayo, hindi dahil hindi na nila mahal ang isa't isa, kundi dahil tumigil na sila sa pagpapahayag ng pagmamahal na iyon sa mga paraang pinakamahalaga. Ang sexual na paglalambingan ay higit pa sa isang pisikal na gawain. Ito ay isang wika ng tiwala, pagiging bukas sa kahinaan at emosyonal na pagbubuklod. Kung wala ito, kahit na ang pinakamatibay na samahan ay maaaring magsimulang makaramdam na walang sigla o malayo. Ang tawanan, pagiging mapaglaro, at mga biglaang sandali na dating nagdudulot ng kagalakan ay maaaring mapalitan ng katahimikan o rutina. Maaaring magdusa ang komunikasyon at parehong maaaring makaramdam ang magkapareha na napapabayaan o hindi na ninanais kahit na naroon pa rin ang pagmamahal. Ang paglalambingan, ang pandikit na tumutulong na panatilihing masigla at kasiyasiya sa emosyonal na paraan ang mga relasyon gaano man karaming dekada na ang lumipas. Ang pagbitiw sa koneksyong iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan. Binabago nito ang buong dinamika ng inyong relasyon. Ngunit gaano man kaseryoso iyan, mayroon pa ring isang patong na dapat isaalang-alang, isang bagay na mas personal. Paano kung ang inyong sariling katawan ay nagsisimulang makalimutan kung paano gumana sa sexual na paraan? Ang susunod na mangyayari ay madalas na ang pinakamahirap na bahagi. 10. Nakakalimot ang katawan gamitin ito o mawawala ito. Gaano man hindi komportable aminin, ang katawan ng tao ay dinisenyo upang tumugon sa paggamit. Tulad ng panghihina ng mga kalamnan, kapag tumigil tayo sa pag-eehersisyo, ang sexual na paggana ay nagsisimula ring maglaho kapag hindi na ito ginagamit. Para sa mga kalalakihan, maaari itong lumitaw bilang nabawasang kakayahan sa ereksyon o mas matagal na panahon ng pagka-arouse. Para sa mga kababaihan, maaari itong mga hulugan ng mas matinding panunuyo ng ari discomfort at pagkawala ng natural na elastisidad. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa isang gabi. Nangyayari ito ng dahan-dahan, banayad, hanggang sa isang araw ay mas mahirap na kaysa kanais-nais ang pisikal na paglalambingan. Lumilikha ito ng isang siklo. Ang discomfort ay humahantong sa pag-iwas at ang pag-iwas ay humahantong sa karagdagang paghina. Ngunit narito ang katotohanan, sinusubukan kayong sabihan ng inyong katawan ng isang bagay. Ang pananatiling aktibo sa sexual na paraan ay tumutulong na mapanatili ang paggana. Pinapanatili nitong dumadaloy ang dugo, malusog ang mga tissue, at tumutugon ang sistema ng nerbyo. Kahit na ang banayad na anyo ng paglalambingan ay maaaring makatulong sa katawan na matandaan kung ano ang kaya nitong gawin. Ang pagwawalang bahala sa pangangailangang ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari nitong gawing
mas mahirap ang muling pagkakamit ng ginhawa at kumpiyansa. Ngunit kahit na mag-adapt ang inyong katawan, ang inyong kaisipan ay gumaganap ng kasing lakas na papel sa paghubog ng inyong karanasan. Ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon? Anuman ang inyong edad o gaano katagal na itong nawala, ang muling pag-angkin sa paglalambingan ay lubos na posible at maaari itong magsimula ngayon. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay komunikasyon. Makipag-usap ng hayagan sa inyong kapareha tungkol sa inyong nararamdaman, kung ano ang inyong namimiss, at kung ano ang gusto ninyong muling buuin ng magkasama. Ang katapatan at pagiging bukas sa kahinaan ang pundasyon para sa tunay na muling pagkonekta. Kung nahaharap kayo sa mga pisikal na hamon, huwag mag-atubiling makipag-usap sa inyong doktor. May mga solusyon para sa mga karaniwang issue tulad ng panunuyo, mababang libido o erectile dysfunction na marami sa mga ito ay simple at epektibo. Magsimula sa maliit. Ang pisikal na haplos, pagyakap, paghawak ng kamay, at banayad na pagmamahal ay lahat mahalaga. Ang maliliit na sandaling ito ng koneksyon ay madalas na humahantong sa mas malalim na pagiging malapit at panibagong paglalambingan. Kung kayo ay walang asawa o kapareha, huwag maliitin ang halaga ng koneksyon sa sarili. Ang pagtuklas sa inyong sariling mga pangangailangan at kaginhawaan ay maaaring panatilihing nakaayon ang inyong katawan at isip. Manatiling bukas ang isip at mausisa. Subukan ang mga bagong bagay. Harapin ang paglalambingan ng may pasensya at higit sa lahat, bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-enjoy. Hindi kayo tumanda para mawalan ng pagnanasa. Naghihintay lang kayo ng tamang sandali upang muli itong matuklasan. Ang sandaling iyon ay ngayon na. Ang muling pagkonekta ay hindi nangangailangan ng perpeksyon, tanging ang kahandaang magsimulang muli, isang haplos, isang pag-uusap, isang ibinahaging sandali sa bawat pagkakataon. Ang katotohanan tungkol sa pagtanda at paglalambingan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng katapusan ng paglalambingan. Nangangahulugan ito ng simula ng isang mas malalim, mas makabuluhang koneksyon sa inyong sarili at sa inyong kapareha. Ang pagkawala ng pisikal na pagiging malapit ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa silid-tulugan. Naaapektuhan nito ang inyong puso, inyong isip, inyong mga relasyon, inyong kalusugan, at ang inyong pangkalahatang pakiramdam ng pagiging buhay. Ngunit narito po ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat. Para muling angkinin ang bahaging ito ng inyong buhay. Karapat-dapat pa rin kayo sa pagmamahal, pagnanasa, kasiyahan, at koneksyon anuman ang inyong edad. Isantabi na po natin ang lumang paniniwala na ang paglalambingan ay para lamang sa mga kabataan. Mayroon pa kayong oras, enerhiya, at puso na maibibigay at matatanggap sa makapangyarihan at nagpapahusay buhay na mga paraan. Ang landas pasulong ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagyakap kung sino kayo ngayon at pagpiling huwag hayaang diktahan ng takot o mga haka-haka kung gaano kapuspos ninyo ipamumuhay ang inyong buhay. Muling kumonekta, muling pag-alabin, muling tuklasin. Dahil ang
kasiyasyang mga taon ng inyong buhay ay hindi nasa likuran ninyo. Naghihintay silang likhain ng may intensyon at tapang. Kung nararamdaman ninyong may kulang ngayon na ang sandali para abutin ang higit pa, hindi lamang mas maraming taon, kundi mas maraming kagalakan, mas maraming pagiging malapit, mas maraming buhay. Karapat-dapat kayo sa hindi kukulangin diyan. Ang mga aral na ito ay nilayon upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Bilang isang doktor, ang pinakamahalaga kong aral sa buhay na maibabahagi ay ito: ang tunay na kalusugan ay sumasaklaw sa buong pagkatao, isip, katawan, at espiritu. Huwag kailanman tumigil sa pag-aalaga sa anumang bahagi ng kung ano ang nagpapakatao sa inyo, kabilang ang inyong pangangailangan para sa koneksyon at paglalambingan. Ito ay isang mahalagang senyales ng isang buhay na mahusay na naipamuhay sa bawat edad. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali upang magnilay-nilay at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na inyong natutunan o plano ninyong isabuhay. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay maaaring maging malaking suporta sa iba sa paglalakbay na ito. Kung ang impormasyong ito ay nakatulong sa inyo, mangyari po sanang ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Maaaring ito mismo ang mensahe na kailangang marinig ng isang tao ngayon. Salamat po sa inyong pagbabasa. Naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling kagustuhan.